Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ito po ang pang-apat na araw na pagbabasa natin ng Quran Tagalog. Insyaallah, ito po ay ating mas mamawaan at ma-apply natin sa araw-araw natin pamuhay. Hinihikayat ko po kayo makibasa sa akin para sa ating gantimpala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi ninyo, O Moises, hindi namin kayang tiisin ang isang uri ng pagkain lamang. Kaya manalangin ka para sa amin sa iyong Panginoon na patubuin para sa amin ang mula sa tumutubo sa lupa na mga berdeng halaman, mga pipino, bawang, lentil at sibuyas. Sinabi ni Moises, pagpapalit ba ninyo sa mas mababa ang mas mainam? Humayo kayo sa ibang lugar at makukuha ninyo ang inyong hinahanap. Kaya binalot sila ng kahihiyan at kahirapan at sila ay nagkamit ng galit ni Allah. Yaon ay dahil sa kanilang hindi nananampalataya sa mga tanda ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang katarungan. Ito ay dahil sa kanilang pagsuway at paglampas sa hangganan. Tunay na yaong mga nananampalataya at yaong mga Hudyo, Kristiyano at Sabyano, sino mang mananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at gumagawa ng kabutihan ay para sa kanila ang gantimpala nila mula sa kanilang Panginoon. Walang takot para sa kanila at hindi sila malulungkot. Kinuha namin ang kasunduan mula sa inyo at iningatan namin sa ibabaw ninyo ang bundok. Kunin nyo ang anumang ibinigay namin sa inyo ng may paninindigan at alalahanin ninyo ang anumang nilalaman nito upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah. Ngunit kayo ay tumalikod pagkatapos nito, kung hindi lamang dahil sa biyaya ni Allah sa inyo at kanyang habag sa inyo ay tunay na kayo ay naging kabilang sa mga talunan. At nalaman na ninyo ang tungkol doon sa mga sumuway sa Sabath, sa araw ng pangilin sa Sabado na mga kabilang sa inyo. Sinabi namin sa kanila, maging mga unggoy kayo na kinamumuhian. At ginawa namin itong babala para roon sa mga nabuhay kasabay nila at sa mga sumunod sa kanila at aral para sa mga may takot kay Allah. Sinabi ni Moises sa kanyang nasyon, tunay na si Allah ay nag-utos sa inyo na magkatay kayo ng baka. Sinabi nila, ginagawa mo ba kaming katawa-tawa? Sinabi ni Moises, ako ay nagpapakupkup kay Allah na ako ay mapabilang sa mga mangmang. Sinabi nila, manalangin ka sa iyong Panginoon upang gawin niyang malinaw sa amin kung anong klase ito. Tumugon si Moises, tunay na siya ay nagsasabi, ito ay isang baka na hindi matanda o birhen, bagkos ay nasa pagitan ng mga ito. Kaya gawin sa ninyo ang ipinag-uutos sa inyo. Sinabi nila, manalangin ka sa iyong Panginoon upang sabihin sa amin kung anong kulay nito. Sinabi ni Moises, tunay na siya ay nagsasabi, tunay na ito ay isang baka na dilaw na maganda ang kulay at nagpapasaya sa tumitingin dito. Sinabi nila, manalangin ka sa iyong Panginoon upang linawin niya kung ano ito. Tunay na ang mga baka ay pare-pareho lamang sa amin at tunay na kami kung nanaisin na Allah ay magagabayan. Sinabi ni Moises, tunay na siya ay nagsasabi, ito ay isang baka na hindi sinanay upang mag-araro ng lupa o magpatubig sa sakahan. Baka na walang kapintasan dito at walang anumang marka rito. Sinabi nila, ngayon ay pinakita mo ang katotohanan, kaya kinatay nila ito matapos na halos hindi nila ito magawa. Nang nakapatay kayo ng isang tao at kayo ay nagtalo-talo rito, subalit si Allah ay magsisiwalat kung ano mang inyong inililihim. Kaya sinabi namin, dampian ninyo siya ng parte ng bakang ito. Ganito binubuhay muli ni Allah ang mga patay at ipinakita niya sa inyo ang kanyang mga tanda upang kayo nawa ay makapag-isip. At tumigas ang inyong mga puso pagkatapos nito
ay tulad ng mga bato o matigas pa rito. Tunay na mayroong mga bato na umaagos mula rito ang mga ilog. Mayroong iba na nabibiyak at bumubukal mula rito ang tubig. Mayroong namang iba na bumabagsak dahil sa takot kay Allah. Si Allah ay hindi nalilingat at anumang ginagawa ninyo. Sa anumang ginagawa ninyo. Hinahangad ba ninyo o mga nananampalataya na maniwala ang mga Hudyo sa inyo samantalang iba sa kanila ay nakakarinig sa salita ni Allah at binabago nila ito matapos nila itong maunawaan habang ito ay kanilang nalalaman? Tuwinang kasama nila ang mga nananampalataya ay sinasabi nilang nananampalataya kami, subalit kung sila lamang ang magkakasama ay sinasabi nila, nakikipag-usap ba kayo sa kanila tungkol sa anumang ipinahayag ni Allah sa inyo sa Torah upang kayo ay magtalo tungkol kay Propeta Muhammad sa harap ng inyong Panginoon? Hindi ba kayo nakauunawa? Hindi ba nila nalalaman na naalaman ni Allah ang anumang kanilang inililihim at inihahayag? Kabilang sa kanila yaong mga hindi makabasa at makasulat na hindi nakaalam sa nilalaman ng Torah liban na lamang sa kasinungalingan, bagkos sila ay mga taong nag-aakala lamang. Kasawian sa mga nagsusulat ng kasulatan sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at nagsasabing ito ay galing kay Allah upang ito ay pagbili sa mababang halaga. Kasawian sa kanila sa anumang isinulat ng kanilang mga kamay at kasawian sa kanila sa kung anumang kinita nila. Sinabi nila, hindi kami dadampian ng apoy liban na lamang sa ilang araw. Sabihin mo, O Muhammad, kayo ba ay nakipagkasunduan kay Allah ng kasunduan? Hindi babaliin ni Allah ang kanyang kasunduan? O kayo ba ay nagsasabi tungkol kay Allah ng bagay na hindi ninyo nalalaman? Hanggang dito na lamang po ang pang-apat na araw natin. Inshallah, ito po ituloy natin bukas sa pang-5 araw. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.